naroon po yung kahandaan na po, na ipagkaloob yung ating gift para sa Panginoon. Dahil hindi natin yan ginagawa para sa tao, kundi ginagawa po natin para sa kalwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. Now, darako po tayo sa bahagi ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Tayo muna ay dumako sa pananalangin. Hingi natin yung pagbasbas ng Diyos sa bahagi ng kanyang mga katotohanan natin pong pagsasalu-saluhan ngayong umaga. Amang Banal, marami pong salamat muli. Sa preparasyon na iyo pong iginawa, salamat sa iyong pagkakatiwala sa bahagi ng mensahe pong ito, na kung saan, Panginoon, patuloy, O Diyos, na nagiging pagpapala sa ikalalakas ng aming mga buhay spiritual, sa katotohanan ng Diyos, na napasa amin ang bahagi ng mga biyaya pong ito. Pagpalain po kami habang kami nagpapatuloy, at patuloy, Panginoon, igawad mo po, Diyos, ang biyaya ng paglago at kabusugang spiritual. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Ang ating tema ay ang mahalagang impact ng pagkabuhay ng Panginoon sa buhay po natin. Na po? Impact ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Ito na po yung ating ikatlo. Kung maalala po yung ating tema ng sunrise service, na po, patungkol din sa muling pagkabuhay, at ang ating worship service, patuloy pa rin sa bahagi ng kahalagaan ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. At ito po yung ating pangatlo na pagtalakay sa kahalagaan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na po? Now, naalala ko, minsan, maliit pa ako. No? Agaw memorya. Yung aking kaisipan, may mga natatandaan, meron din mga hindi dahil sa kabataan. Mayroon po kaming ampon na mag-asawa. Na ba? Yung lalaki, mga matatanda na po yan. Hindi ko alam kung bakit wala silang mga anak. Mayroon po silang, ang lalaki, kung tawagin si Mang Pulod. Ano na po siya? Lumpo. Na po, lagi na lang sa higaan niya. Hindi na niya nauunat yung kanyang mga tuhod. Matigas na. Na po? Kaya nung mamatay ito, ginawan siya ng ataol. Ang problema, yung ginawang ataol sa kanya, normal. Na katulad natin. Anong ilalagay na siya, hindi siya may lagay. Gawang nakatiklop yung kanyang tuhod. So, lalagpas sa kanyang ataol. So, naalala ko yun nung gawa ng paraan ng aking ama, na po, pinagbabali. Dinig mo talaga yung kanyang lagutok, yung lagutok ng mga buto. No? Binabali talaga ng aking ama para lang may unat sa ataol. Tapos nilagyan niya ng parang patigas, tinalian sa binti, tinalian sa hita para lang dumiretso. Kasi bumabalik din eh. Ganon. Now, may asawa siya, no? Si Aling Tali. Ubod naman ng taba, napakataba. No? Halos pagitan lang po ng buwan, sumunod din itong babae. Nung mamatay, ang dami na niyang kwento. Sabi niya, umakyat ako, sabi niya, napakaganda ng daanan ko, maaliwala, sabi niya, napakaluwag, sabi niya, napakaliwanag, sabi niya ganyan, na parang ginto yung dinadaanan mo. Pagdating ko doon sa langit, sabi niya ganyan, may sumalubong sa akin na isang nakaputi, pagkatapos ang sabi niya,
hindi pa ito panahon mo. Ang sabi niya ganyan, maglinis ka muna. Yun ang sabi sa kanya. So, nung mahimasmasan siya, nagising siya, no, nahimasmasan, gutom na gutom, humingi ng pagkain. Pagkatapos, kwento na niya, nung pauwi na raw siya, yung dinaanan niyang papunta doon, hindi na yun yung kanyang pabalik. Sabi niya ganyan, grabe na yung daanan ko, madawag na, mabato. Sabi niya ganyan, na halos mahirap, sabi niya. Pero sabi niya, isang bagay na hindi ko makalimutan, yung ipinagbilin sa akin. Sabi niya ganyan, maglinis ka muna. Yun daw ang sabi sa kanya, maglinis ka muna. Ay, nung time na yan, marami kaming kasama sa bahay. So, nung time na yan, ang ginawa ng mga kasama sa bahay, kasama ng aking ina, hindi pa naman siya mananampalataya noong araw pinaliguan. Maglinis pinaliguan siya, nilinis talaga ng gusto. Alam niyo mga minamahal, nakalipas lang yung ilang buwan, namatay din ito. Namatay. Hindi na siya muling nabuhay. No? Pero ano man, yung sinasabing paglilinis, siguro, dala lang yun ng yung kanyang kamatayan, dala lang po ng kanyang pagkaidlip. Meron po tayong history ng mga ganyan, na kuminsan, akala mo patay na yung isang tao. No? Hindi na tumitibok yung kanyang puso, hindi na tumitibok yung kanyang pulso. Pero buhay po yung kanyang pag-iisip. May mga ganon. Kalimutan ko anong tawag yan. Meron pong ganon. So, maaaring ganon yung naganap sa kanya. Now, marami pong taos, maraming religious organization, na nagdiriwang kapag kapanahon po ng Pasko ng pagkabuhay. Yan po. Now, ang problema po, yung bahagi ng pagkabuhay na ito para sa kanila, walang impact. Walang dating. Hanggang selebrasyon lang po yung bahagi ng kanilang pagdiriwang. Wala pong makitang pagbabago. Yung bahagi ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo sa kanilang mga buhay. Now, ano po ang batayan ng ating pananampalataya na hiwalay sa marami pong paniniwala na mga religious system na ito sa buong mundo? Ano po ang pagkakaiba ng ating pananampalataya? Alam po nyo, kapag naglakbay po kayo sa ibang bansa, sabihin na natin, lalo na sa Asia, makikita nyo po dyan yung mga bahagi ng mga imahin na sinasamba nila. Minsan, nasa tuktok pa ng bundok, malalaki. Pinagagawaan po nila yan. Sabihin na natin, katulad halimbawa ni Buddha, katulad ni Muhammad, Propeta Muhammad, bago po naging propeta yan, libo-libo ang pinatay po niyan. So, kapag pumunta kayo sa mga libingan na mga ito, okupado pa rin ang kanilang libingan. Ibig sabihin, nandun pa rin yung bahagi ng marka ng kanilang katawan. Sabihin na natin, nalusaw na lahat. Pero yung pinakaabo, nandun pa rin po. Hindi pa po, ang tawag yan, nababakante. Yung mga libingan ng mga yan. Si Buddha, si Muhammad. Pero kapag pumunta kayo sa libingan ng ating Panginoon Kristo, makikita nyo pong wala na itong laman. Patunay na yung kanyang pagkabuhay, katagumpayan po natin lahat. At makikita natin yung impact sa buhay po ng bawat isa sa atin. Taglay po natin yan sa bahagi ng ating pang-araw-araw, sa bahagi ng ating darating, na mga araw pa sa ating buhay. Impact maging sa mga bahagi ng mga alagad ng araw.
na po, hanggang sa mga unang Kristiyano sa kanilang kapanahunan. Na po, ang sabi ng Mark chapter 16, verse 5 to 6, Ang pagpasok nila sa libingan ay nakita sila isang binatang nakasuot na mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. Kaya sila'y nagtaka. Verse 6, ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay muli kinuha ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Okay, thank you. Niliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang panulat na yung pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay hindi lamang isang, ang tawag dyan, historical event. Hindi lamang ganon. Ano po? Kundi ito po ay nagkaroon na malaking impact sa ating mga buhay pang-araw-araw. Ano po? Na ang naging buhay ng mga alagad, maging ng mga anak ng Diyos, makita natin pagbabago. Kaya makikita po natin, sabi nga ng ating talatang, familiar masyado ang sinumang na kay Kristo ay bago. Wala na yung dating bagay. Ano po? Malaki pong impact sa atin po yung bahagi ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Now, mayroon pong 6 na practical na katotohanan na nararapat po nating alalahanin. Una, ang pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon Kristo ay nagbigay katiyakan sa atin na po na tayo'y tinanggap na ng Diyos. Una yan. Yung kanyang pagkabuhay, isang palatandaan na tayo po'y tinanggap na ng Diyos. Kung atin pong maalala, nung araw, kahit anong gawin ng tao, Isaiah 59 verse 2, kahit manalangin ka, ipinaling ng Diyos ang kanyang mukha, hindi siya makikinig sa bahagi ng ating mga pananalangin. Tuwirang sabihin, itinikom ng Diyos yung kanyang mga kamay para sa atin. Pero sa bahagi pong ito, nung magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, nung mabuhay siyang maguli, sinampalatayan na natin siya. Ito po yung kaparanan na kung saan nagbigay ng daan upang maging katanggap-tanggap ang bawat isa sa atin sa poder ng Diyos. Ano po? Yan po. Ang Diyos po, sabi diyan, inilagay po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Tayo po ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Ang Diyos po ay banal at sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pinapaging banal po tayo para sa ating pagkakaroon ng relasyon sa ating Diyos na banal. Makikita po sa atin ang isang buhay na mayroong kabanalan. Now, at yan po hindi sa pamamagitan ng ating mga magagawa. Hindi sa pamamagitan ng ating mga pagsusumikap. Hindi sa pamamagitan ng ating tinatawag na pagiging relihiyoso. Ano po? Alam po nyo, marami pong laman ang simbahan na mga walang Kristo sa puso. Makikita nyo, ang lalaki ng mga simbahan, punong-puno. Ano po? Pero karamihan dyan, walang Kristo sa kanilang puso. Ano? Magkakaroon man yan ng tinatawag na kabanalan, panandalian lang kapag nandun sila sa loob ng simbahan. Pero pag lumabas yan, makikita mo na naman yung buhay na hindi na bago. Wala. Kaya sabi ko, sayang lang ang pagkabuhay ng Panginoon Kristo kasi hindi man lang nagkakaroon ng puwersa o kapangyarihan sa buhay ng mga ito. Now, naalala ko, kagabi tinatanong ko, sabi ko sa may bahay ko,
May naalala ka bang ang apelyido, Basilio? Wala siyang maalala na talaga. No. Inaapuap niya sa kanyang pag-iisip, pero wala na siyang matandaan. Isang bagay na natandaan ko rito, mga minamahal, si Mr. Basilio, apelyido po yun. Na po, ang kanyang hanap buhay po yan, nasa abroad. Gahanap buhay siya sa abroad. Na po, yung kanyang asawa, nasa Bagong Baryo pa kami. So, sabi nga ni kapatid na Abner kagabi, yung anak nun, kaibigan ko. So, naalala niya na yung Mr. Basilio na yon. Now, yung kanyang asawa, iniwanan niya para magkaroon ng kabuhayan, may bahay, maayos, maganda. Ano po? At mayroong isang jeep na malaki na bagong-bago, panghanap buhay. Pero ang naging problema niya, ano po? Ay yung pagtapos na yung kanyang kontrata, inaasahan siya ng kanyang pamilya na uuwi katulad ng iba na po na mga nasa abroad, nagtatrabaho. Pero ang nangyayari, hindi na po siya umuwi at hindi na nakakauwi hanggang sa malaman ng kanyang pamilya na ito pala, mayroon na rin siyang pamilya doon. Yun na naging dahilan. Na po? Now, naging mananampalataya yung kanyang asawa. Kakaroon kami ng gawain sa bahay niya. Kasama na siya na to church, babae. Minsan umuwi. Na po, siguro, para bisitahin lang kanyang pamilya. Pagkatapos, pagdating doon, nagkaroon kami ng gawain sa kanilang tahanan. Medyo aligaga pa siya. Pagkatapos, naisasama siya sa gawain sa simbahan. Unti-unti, yung panahon ng kanyang bakasyon na yon, sinamantala ng Panginoon. Now, nung pabalik na siya, humingi siya mismo ng gawain, no, sa kanilang tahanan. Pabalik kinabukasan, ang flight niya, kompleto na lahat yung kanyang papel. Sabi niya kung pwede magkaroon ng gawain sa bahay. Nagkaroon kami ng gawain sa kanilang tahanan. Then, dama mo sa bahagi ng kanyang sarili, yung bigat. Kung tutuloy siya sa bahagi ng pangangailangan ng kanyang laman, o kung maiwan siya sa bahagi ng katotohanan na kung saan nandun ang kanyang pamilya. Habang nakakaroon ng gawain, tahimik lang po siya. Now, dumating ang ilang araw, hindi po namin alam. Inasa namin, natuloy na siya. Ilang araw lang, nabalita namin sa asawa niya. Andiyan, sabi niya, si Mr. Basilio. Sabi niya, hindi na siya tumuloy. See? Makita po natin mga minamahal, yun po yung impact na sinasabi ko, na kung minsan gusto niya umuwi. Gusto niya na makita doon ang isang pamilya niya. Yun ay bahagi ng pangangailangan ng kanyang laman. Pero ngayon, yung espiritu na nasa kanya ngayon, nagsasalita na, nanghahawakan na sa kanyang buhay, na hindi tama yan, dito ka na lang sa bahagi na kung saan andito yung iyong pamilya. Na po? Now, naging faithful po yung tao pong ito sa gawain. Yung kanyang jeep, hindi po yan nababakante pagdating sa gawain. Yung pinakahuli po, wala na kami. Karoon sila ng gawain sa Sapampalay, medyo nagluloko ng kaunti yung kanyang sasakyan. Habang nakakaroon yung mga kapatid na gawain na po sa kapatiran, sa bahay ng isang kapatiran, siya naman kinakalikot niya yung kanyang jeep sa kalsada. Pagkatapos biglang may dumaan na isang malaking sasakyan. Andun siya sa gilid ng kanyang asawa, kung saan nakabukas po yung unahan ng kanyang jeep. Tinumbok po siya nung sasakyan na dumadaan na malaki. On the spot, na po, dead, patay po siya sa pagkakataon pong yon. Na po, isang bahagi na kuminsan malungkot. Ang iba sabi niya, mabuti pa hindi ka na lang, mabuti pa nag-abroad ka na lang, hindi nangyari sa iyo yan. Pero isang bagay ang katotohanan doon. Na po, yung bahagi ng kanyang buhay, itinalaga niya sa Panginoon.
ano man ang nangyari, ano po, sa kanyang pisikal, andun po yung kaligtasan na napasa kanya na isang katiyakan na mula sa ating Panginoong Kristo. Yun po yung bahagi na tinatawag po natin, ang sabi ng talata, ang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Kristo ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Yun po yung puwersa na gumagawa sa bahagi ng ating mga buhay. Tingnan po natin, sabi ng Roma 8:9, sabayan po ninyong bukas ang inyong mga Biblia. Roma 8:9. Romans 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Okay, salamat. Kaya wala po tayong obligasyon na gawin na ipamuhay ang mga bahagi ng kinagigiliwan ng laman. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang nasa atin na nangangasiwa, nagbibigay kaisipan sa bawat isa sa atin. Nasasaklaw po nito yung tinatawag at kontrolado nito ang bawat pagnanais ng ating mga naisin sa laman. See? Kung ano mga bagay na pagnanais po natin sa laman, kontrolado na po ng banal na Espiritu na nasa atin. Yan po. Now, ikatlo, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay nagbibigay katiyakan na malaya na tayong makakapamuhay sa langit. See? Di ba? Meron na tayong kalayang makapamuhay sa langit. Ano sa palagay ninyo? Sa langit lang ba? Ha? Di ba? Hindi ba nakikita dito? Sa ating mga buhay sa kasalukuyan? Di ba ba? Meron na tayong kalayaan na maging dito, pwede nating ipamuhay yung buhay na makalangit. Di po ba? Sa klase ng ating buhay. Ano po? Kaya sabi ng John chapter 17, verse 16, wala yata dyan. Ano? Andyan ba? Hindi na kayo taga-sanglibutan tulad kong hindi taga-sanglibutan. Ito yung tinukoy mismo ng ating Panginoong Kristo. Na po, kabilang na tayo dito. Once na nagkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoong Kristo, na po, hindi tayo taga-sanglibutan. Na po, tulad niya na hindi taga-sanglibutan. Yan po ang ano po dyan. Na po? Kaya sa Pilipos 3:20, na po, wala yan dyan sa mga na yan. Sabi niyan, mamamaya na kayo ng langit. Na po? Kahit nandito pa tayo, na-enjoy na natin yung buhay na po sa bagay pa ng matuwid na pamumuhay. Ang daming talata po dyan eh. Ang Efeso 1:3, na magkaroon tayo ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang sabi dyan, ibinuhos sa atin ang lahat ng pagpapala na nasa langit. See? Ibinuhos sa atin yung lahat ng pagpapalang makalangit. Kasama na dyan yung tinatawag na kagalakan, kasama na dyan ang pag-ibig, kasama na dyan ang kabanalan na pwede mong ipamuhay dito sa buhay na narito sa sanglibutan. See? Ano po? Okay? Ang kamatayan sa bawat isa ay hindi the end of the road. Hindi po katapusan. Ano po? Ang sabi dyan, may enjoy po natin yung tinatawag na walang hanggan
sa piling ng Diyos. Ano po? Ang sabi ng unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 54 hanggang 55. Verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong pamanda? Okay, thank you po. Hindi lang po tayo hanggang sa salita. Ha? Hindi lang tayo hanggang sa salita, gaya ng iba. Kaya makikita mo dyan, meron dyan, makikita mo biglang namatay dahil sa kalasingan. Mayroong namatay na overdose sa drug. Di ba? Pero makikita mo pagdating ng kanilang mga kaarawan. May mga birthday, ang bati sa kanila, happy birthday in heaven. Nakita niyo? Nakikita niyo ba sa Facebook yan? Malimit, happy birthday in heaven. Mayroon pa dyan, nakita ko dyan eh. Sabi niya, happy ka na riyan. Rest and peace ka na lang. Itagay ka na lang namin dito. See? Hindi tayo katulad nun. Kine-claim natin yung mga bagay na bunga lang ng ating mga pananalita, hindi ng ating puso. Ano po? Mayroon po tayong katiyakan sa ating pananampalataya sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan hindi nakaranas na mabulok, hindi nakaranas na bumaho. Ano po? Bumangon siya muli para patunayan na karapat dapat siyang maging tagapagligtas. Now, mayroon akong laging kausap sa cellphone. Minsan, wala siyang ang sabi sa kuyunin, walang pasiberem. Alam niyo, walang pasiberem? Wala siyang pakialam. Kahit hating gabi, kahit madaling araw, basta ginusto niya magmimensahe siya. Kaya sinasabi ko sa kanya, ang oras ko dito ngayon, ganito, ganyan. See? Ang sabi niya, anong palagay mo? Dito kay tinutukoy niya yung pinakamataas na leader ng RCC. Ano sa palagay mo, Pastor? Ano siya, ligtas? Sabi ko sa kanya, buksan mo sa kanya yung 1 Corinthians chapter 9, chapter 6, verse 9 to 10. Andyan po yan. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalinya, nakikipagtalit sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. See? Ang sinabi ng Biblia diyan, mga makasalanan walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sino-sino ang mga yan? Binanggit yan, nakikiapid. Nakita nyo? Hindi lang yan tumutukoy sa katawan. Tumutukoy din yan sa bahagi ng spiritual. May Diyos ka na totoo. May Diyos ka, ang sabi ng Biblia, Juan 4:24, isang espiritu. Hindi nakikita, hindi nahawakan, hindi napapasan. Hindi pinapasan. No? Ito. Pero makita po natin dito, sa kabila na may Diyos na totoo, ang dami pa ring Diyos-Diyusan na sinasamba. Ito, inaalagaan ito. See? Paano mo masasabi
na ang taong ito darako sa kaharian ng Diyos. See? Nasa kanya lahat. Yung unang larawan niya, habang nakahiga siya sa kanyang lalagyan, may malaking krus na akap-akap. Tapos may nakapako din doon. See? Once na, tandaan natin, once na nagkaroon ka ng pagluhod, na po, katwiran nila ngayon, hindi nila niluluhuran yan. Ala-ala lang ng kanilang mga tinatawag na mga santo. No? Pero hindi nila sinasamba. Tandaan natin mga minamahal, once na lumuhod ka, ito po ay act of worship. Kaya makikita po niyo yan sa Revelation chapter 22, verse 89. Ano po, nandiyan yan. Ang sabi nung matapos ipakita ng anghel kay Juan, yung lahat ng bahagi ng mga magaganap. Pagkatapos doon, lumuhod si Juan sa anghel. Ang sabi niya, huwag mong gawin sa akin yan. Ako'y alipin din katulad mo. Katulad din ng mga propeta. Katulad ng mga naglingkod sa ating Panginoon Kristo. Ang Diyos lang ang nararapat na sambahin mo. Ano po? So, once na lumuhod ka sa isang bagay, ito po ay act of worship. Ano po? Pagsamba. Ano po? At ito po yung bahagi na kanilang ginagawa. Ang sabi diyan, ano po? So, kung wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng talata natin binasa, saan sila pupunta? Di ba? Saan siya ngayon? Di ba? Yung sistema ng kanyang buhay, yung sistema ng pamamaraan, ng kanyang pagkilala sa Diyos, yung sistema ng kanyang ginugol ang kanyang panahon, hindi sa Diyos na totoo. See? Yun ang ano po ron, katotohanan po ron. At huwag nating sabihin na nasa piling siya ng Diyos. Katulad po ng mga ipinakikita sa Facebook ngayon, napakalaki ni Kristo, ganyan, siya umakyat siya sa hagdan, ang Panginoon nakadipa ang kamay na ganyan. Gawa lang ng tao yon. Gawa ng tao. Hindi siya papasa sa bahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya kabilang po siya doon. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 13 to 14, maluwag ang daan. See? Isa siya. Isa sa riyan. Tagapanguna siya nung nandito pa sa lupa. Tagapanguna siya. Para akayin yung mga yan. Kaya sabi ko, katakot-takot na gulpi ang inaabot nito ngayon doon. Yung mga kaluluwa na napahamak dahil sa mga bahagi ng kanyang pangunguna. Ano po? Now, Matthew 7, 13-14, ang sabi niyan, maluwag ang daan tungo sa kapahamakan. Verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraan na nangaraan. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagaraan doon. Kaya makikita po natin yan. Halos nag-aagawan yan, nagigit-gitan sa bahagi para lang magawa nila yung bahagi ng kanila mga pananambahan, pagsamba sa Diyos na isang patay. Ano po? Sa atin maliwanag eh. 1:14-6, di ba? Ang sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life. Relasyon. Masikip. Na po? Isa-isa ang pasok sa bahagi ng ating pakikipagnay sa Diyos. Balikan po natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 55. Pinakikita po dyan na wala na pong tinik
ang kamatayan sa isang nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo. Wala nang tinik. Tama ba? Corinthians 15:54, kapag ang nabubulok ay napalitan ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupit na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Okay. Nakita po natin dyan. Wala nang tinik o kapangyarihan na ang kamatayan para sa isang anak ng Diyos. Naranasan na nyo? Nagkaroon kayo ng salubsog. Alam niyo salubsog? Ha? Pagka may naiwan na salubsog na ganyan, di ba? Mahawak lang ninyo, nagugulat kayo, masakit. Di ba? O di kaya, nasagi, mabibigla kayo kasi masakit. Di ba? Salubsog lang yun. Hindi katulad nito, tinik na po, yung bahagi ng kamatayan na po masakit na po. Pero dito, sinabi rito, wala na pong tinik ang kamatayan sa mga nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Inilagay na po ni Kristo sa kanyang sarili yung lahat ng kasakitan. Kaya maalwan po tayo. Wala na po tayong dapat danasin na anumang mga kasakitan. Okay? Pang-apat, Pilipos, Kabanatang 3, talatang 21. Pilipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging malulhati tulad ng kanyang katawan. Okay. Yung pagkabuhay ng Panginoon Kristo ay katiyakan din na po pang-apat na tatanggapin din natin yung buhay na tinatawag na wala ng kasiraan. Glorified body. Katawan na po ito. Na wala ng kasiraan tulad ng kanyang katawan. Yan po isang pangako. Na kung saan, sabi niyan, makikita po natin yan sa 1:3, unang 1:3 sa ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Yun ang sabi diyan. Pero hindi pa nahayag sa atin kung ano ang magiging katawan natin. See? Hindi pa natin alam kung ano magiging katawan mo pagdating ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin pa pwedeng ipaliwanag ano bang uri ng katawan o magkakaroon ako ng aking katawan. Hindi pa natin alam. See? Kasi yan naranasan natin ngayon, kahit na anak ka na ng Diyos, pero naranasan mo pa rin magutom, maproblema, masaktan, mauhaw. Yung bahagi na yon, isang katawan na perfecto na hindi natin masabi kung ano ang limitasyon o wala ng limitasyon. Ano po? Yan sinabi dyan. Ano po? Ang sabi ng Juan, Kabanatang 11, talatang 25-26, bubuhay ng Panginoon Kristo ang lahat ng mga nagsisipagtiwala, tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Ang sabi niyan, I am. Muli, I am na naman. The resurrection and the life. Ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. See? At ang nabubuhay na sasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Dalawa po yan. Parang isang putok, dalawang ibon ang tatamaan. Okay? Panlima. Ang pagkabuhay ng Panginoon Kristo ay nagbigay katiyakan na maging ang ating mga mahal sa buhay na mga naunang namayapa na po,
pumanaw na, muli po nating makakasama. See? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong malumbay sa talatang 13 na tulad ng iba na walang pag-asa. Di ba? Meron akong pamilya na kamag-anak. Wala nang ginawa yun. Tawagan ng atensyon yung mga nakikipaglibing. Yung may sakit pa, yung aking ina, matagal, hindi nila nadadalaw. Pero nung ilibing na, nandun yung kanilang papel. Nakakita na kayo ng mga taong pag naglilibing, gusto nila ay nila ipalibing. Minsan, nasa loob na ng itso. Pinipilit hugutin. Kaya sabi ko nga sa kanya, nakita kong gano'n, sabi ko, subukan nga natin, pabayaan ito mga ito, anin nila. Para kung mabumaho na, yung bang arti lang nila, no? Magpapalaho yan, pagkalakas-lakas, pagkatapos, huhugutin, doon na yung, mabuti ngayon, hindi na nauuso. No? Nauuso yan, pinauso nila. Sabi ko, grabe ito ba nga ito? Ano po? Agaw atensyon. Yung mga ganon. Pero dito, sinabi dito, huwag tayong mga lumbay. Bakit? May panahon na magkakasama-sama tayo. Di po ba? May panahon na magkikita-kita tayo na yung pagsasamang yan, wala na pong paghihiwalay. Kasi, dala-dala po pa natin yung kaisipan. Dali natin yung memorya. Dala po natin yung lahat. Nakita niyo yung mayaman nung mamatay. Ahid sa kanya si Abraham 1,000 taon. Pero nung mamatay siya, no? Nandun na siya sa Hades, nagmamakaawa siya, tinatawagan niya ng atensyon o pansin si Abraham. Kilala niya. Nandun yung bahagi ng liwanag ng pag-iisip, nandun ang bahagi ng liwanag ng ating mga mata, nandun bahagi ng ating kaunawaan. Ano po? Wala pong lumipas. Kilala niya si Abraham, kahit hindi po sila nagkasama sa kanilang kapatid. Amang Abraham, ang sabi niya, subuin mo si Lazaro. May sausaw ang kanyang daliri sa tubig at palabigin, papatak sa aking dila, sapagkat ako'y naghihirap sa ako'y na ito. Kilala ko niya. Wala pong nawala sa kanya. So, ganito rin po sa atin. Nako, kung nawalan kayo ng mga partner, nawalan kayo ng mga mahal sa buhay, nawalan kayo ng mga magulang, nawalan kayo ng mga kapatid, kahit ano pang panahon. Nako, pagdating sa ganyang sitwasyon, magkakilala pa rin kayo. Nako, kilala nyo ang bawat isa, masigit na mas matalas yung ating pag-iisip, yung ating spiritual na pagkakilala. Masigit na mas matalas yung ating relasyon kisa sa bagay ng relasyon natin na nandito sa sanglibutan. Dito, relasyon na natin sa pamamagitan ng ating mga kalooban. Samantalang relasyon natin sa bahagi ng spiritual. Mas malalim ang bahagi ng pagkakatanim ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Doon sa piling ng Diyos. See? Hindi na tulad ng nandito. Nako? Kaya sabi ko, bumangon man, father ko namatay 1954. Maliit pa ako. 1954, anong ayos na tayo ngayon? Pero pa nagkita-kita doon, hindi kami magkalimutan. Hindi magtatapos yan, uy, naalala mo ba ako? Ha? Tapos si tatay mo? Hindi, magkakakilala po tayo lahat. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong manindim, huwag kayong malumbay.
No? Sapagkat pagdating ng ganitong sitwasyon, magkakaroon po tayo ng tinatawag na universal reunion. See? Lahat-lahat na po yan. Masayang pagtitipon. Na yung pagtitipon po ito, wala na pong limit. Wala na pong hanggan. Na po? Kundi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung kamatayan sa atin, temporal lang na paghihiwalay. Temporal lang. Kaya sabi ko mapala, yung mga namamatay na mayroong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, no? Hindi po nasaya. Bagamat palugod sa atin, no? Pansamantala lang yun. Pero meron po tayong inaasahan. Yan ang sinasabi dito. Magkakaroon lahat ng ating mga lupang katawan, magkakaroon tayo ng malulahating katawan, tataglayin po natin yan kasabay ng tinatawag na buhay na walang hanggan. At yan lahat ng yan, pagtatagumpay ng pagbangon ng ating Panginoong Kristo. Nako, hindi po niya tayo iniwan, hindi po tayo iniwan sa langanin. Nako, hindi tayo iniwan. Now, pang-anim, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nag-aatas sa atin, uutos sa atin ng paghayo upang ibalita ang kanyang ebanghelyo. See? Marcos 16:15. Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Okay? Sabi yan, humayo kayo sa buong mundo, ipahayag at ipamalita ang ebanghelyo na siya ay namatay at muling nabuhay, taglay ang pagliligtas sa sinamang sa kanya magtitiwala. Ito po. Hindi po nakakaya na ibahagi ang kanyang pagliligtas dahil masyo na po yung kanyang libingan. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Yung aking tinanggap, ipinapasa ko sa inyo. Pasito! Kung ano yung mayroon na nasa katuparan ng ating Panginoon Kristo na napa sa akin, ito rin po yung ibinibigay ko sa inyo. See? Matatapuan yan, no? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2 and 3. Nandyan yan. No? Ebanghelyo, sabi niya na si Kristo namatay, inilibing, at muling nabuhay na maguli. Ano? Ito yung ebanghelyo na napasa kanya, na pinapasa rin niya sa marami. Ano? At dito, inaatasan po tayo, bawat isa. Ano? Yung ika-anim na yan, na sistema at mahalagang kanyang pagkabuhay, ano? Na isagawanin po natin. Pas ito. Ano? Ipasa mo. Sabi niya. Ano? Isang anim na mahalagang bahagi na makita natin na pakinabang sa bahagi ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Ano? Purihin po ang Panginoon. Nalawa, yung lima na yan, napasabi ng katiyakan. Isa na lang ang kulang. Yung pang-anim. Matagal na sa katuparan ng ating Panginoon. Ang sakripisyo, ang pagkabuhay ng maguli. Ang hindi na lang nangyayari. Yung ating paghayo. Okay? Yung bahagi ng ating pagtupad sa bahagi ng kanya, hindi pa nag-uutos. Humayo kayo at ipabalita, magandang balita
ng kanyang ginawang pagliligtas. Purihin po, Panginoon. Tayo po manalangin ang mabanal na salamat muli. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Diyos, sa mga kaganapan na napasa amin. Nang lahat ng ito, Panginoon, taglay na namin. Isa na lang ang kulang, Diyos. Ang pagbabago ng aming katawang lupa. Pagpalayan mo po. At maraming salamat sa lahat ng katutuhan ko ito na kung saan, Panginoon, patuloy, Diyos, ipagkalip ko sa amin ang kagalakan habang namumuhay kami sa sanglibutan kong ito. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang mga bahagi ng kasiraan at patuloy na gamitin po ang aming mga buhay bilang buhay na patutuo sa bahagi ng kamatayan at pagkabuhay ng aming Yesu Kristo. Bless mo po kami lahat. Ito po ang aming dala sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen.